Panginoon, dahil sa araw na ito, may bago kaming lakas, bagong pag-asa, at bagong himala. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailan, pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, at kailan, pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa, sa bawat umaga kay ganda. Kaya't dapat lang na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailan, pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa, sa bawat umaga kay ganda. Kaya't dapat lang na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailan, pag-ibig mo ay laging sapat. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos.
sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ka, O Diyos, dakila ang iyong ngalan. Isang magandang umaga, mga magulang at mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito ng Sabado. Minsan pa tayo ay magsasama-sama sa Hot Cup of Hope. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay ay ating matatagpuan sa aklat ni Josue, Kabanatang 1, Talatang 8. Ang sabi po ay ganito: "Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay." Ang account po na ito ay very familiar sa marami po sa atin. At alam din po nating lahat ang aklat na ito at ang lalaking si Josue ay nagsimulang mamuhay sa Ehipto bilang isang alipin sa ilalim ng malupit na mga tagapaglingkod ng Ehipto. Ang lalaking ito ay maituturing po natin na mayroong kakaibang karunungan at katalinuhan bilang commander ng militar ng Israel. Siya po ay tiningala bilang modelo sa pangunguna at pagdadala sa mga Israelita doon sa Promised Land o sa lupang pangako sa pamamagitan ng kanyang tapat na pagsunod sa Diyos na si Yahweh. Nagpakita po siya ng napakalakas na tapang sa kabila ng napakalaking responsibilidad na nakatalaga sa kanya sa pamamaraan ng praktikal na aplikasyon mula sa Panginoon na sa mga panahon na iyon ay direktang gumawa at kumilo sa kanyang buhay. Katulad po ni Josue, tayo ng mga Kristiyano ngayon ay mayroon din pong malaking responsibilidad na nakaatas sa bawat isa po sa atin. Sa panahon ng mga karanasan ng buhay, alam nating lahat sa nakaraang 2 taon at kalahati ng pandemya, tayo po ay may iba't ibang kabigatan na dinadala sa buhay. Ang maliwanag na tanong at paalaala sa bawat isa po sa atin sa mga panahong iyon, paano natin naisapamuhay ang salita ng Diyos o ang salita ng buhay. Sa araw na ito ay tingnan po natin ang salita ng Diyos at ang pagsasabuhay nito. Ito yung tema ng ating pagbubulay ngayong umaga. Ang tanong nga po sa ating lahat, paano natin naisapamumuhay ang salita ng Diyos o ang salita ng buhay? Pansinin po natin yung talatang 8, letrang A. Sabi niya, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. So, pansinin po natin, papaano ba natin gamitin ang
Paano ba natin isaisip at paano po ba natin isinapuso ang salita ng Diyos? So tingnan po natin. Ang salita ng Diyos ay mahalagang kaloob mula sa Panginoon. Ang Biblia po na mayroon tayo ngayon, hawak-hawak natin ngayon, ay gabay sa buhay upang hindi tayo maligaw. Hindi na tayo kailangan makipagsapalaran. Dahil sa Biblia, alam na natin agad ang mga dapat gawin upang tayong lahat ay magtagumpay. Alam na natin ang sekreto ng buhay na may kahulugan. Ang kailangan lamang po natin ay ano? Magbasa at sumunod sa salita ng Diyos. Gamit ang ating isip, gamit ang ating mga puso. So tingnan ho natin ang natutunan na natin. Ano na nga ba ang natutuhan natin sa loob ng maraming mga taon na tayo ay dumadalo sa maraming gawain ng iglesia? Mula nung tayo ay mga bata pa hanggang sa ngayon. Tandaan ho natin, natuto tayo sa Sunday School mula nung tayo ay mga musmus pang bata. Naging kabataan po tayo, sumampalataya at isinuko ang buhay sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng ating buhay. Ngayon, tumatanda na ang marami po sa atin at patuloy pa rin tayong nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit madalas, may isang kulang sa ating ginagawa. Ano po iyon? Nagkukulang tayo sa mga aplikasyon ng ating mga binasa mula sa salita ng Diyos. Kailangan po nating ipamuhay ang ating mga nababasa. Kailangan pong makita sa atin, hindi lamang nabasa, hindi lamang po natin ito na-apply, kundi maliwanag dapat ay atin itong naisa sa pamuhay o naisa sa gawa bilang mga mananampalataya. Kaya ang sabi po ng talatang 8, letrang A, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na ito ng kautusan. Pansin po natin yung pangalawa. So ano ba ang meron sa Biblia? Ano ba yung ating inaalam? Siyempre yung turo. Siyempre yung aral na mayroon dito. Kaya ang sabi po ng ating talata, letrang ba naman, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Wow! Walang hinto sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Iyon yung paalaala ng Diyos na si Yahweh kay Josue. Iyon ang kanyang gabay upang siya ay magtagumpay. Yun ang sekreto ng buhay na dapat ay alam ni Josue bilang siya ay isang leader na pumalit kay Moises. Maraming uri po ng meditation o pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa Biblia. Ngunit dito sa Hosea 1 verse 8, yung pong salitang meditate ay galing sa wikang Hebreo na haga na nangangahulugang pagbigkas o pagsambit ng salita o teksto ng paulit-ulit sa iyong sarili. Sa English Dictionary po, to moan, growl, utter, muse, mutter. So, or muter. So, pansin ho natin, ang pagbubulay-bulay ay paulit-ulit na inaalam at inaaral. Ibig sabihin, maging habit natin ang bagay na ito. Ang bawat turo sa atin dahil nakatutulong sa ating pag-aaral at ang pagbubulay para mapasulong ang ating pagkaunawa doon sa ating mga memorya. So, pansinin ho natin, yung ating isip dapat lumalalim sa pagkaunawa at sa pagmemorya ng salita ng Diyos. Halimbawa, kapag panag-aralan po natin ng isang paksa sa Biblia, marami tayong matututuhang impormasyon, hindi po ba? Pero kung bubulay-bulayan natin ang mga turo at aral nito, makikita po natin kung paano maisa sa pamuhay at maiuugnay ang mga iyon sa isa't isa sa dati na nating mga alam o natutunan. Kaya kung paano binubuo ng karpentero po yung mga materyales para makagawa ng magandang bahay, ang pagbubulay-bulay po ay tutulong din sa atin
na pag-ugnay-ugnayin ang mga impormasyon para maunawaan natin ang paksang ating pinag-aaralan. So ang sabi po ng isang aklat, ito yung Christianity.com. Ang sabi niya ay ganito, meditation is a key component to Christian growth. Wow. Ito po yung sabi ni April Mothil. So, meditation is a key component to Christian's growth. Pantandaan ho natin yung bagay na iyon. Naalala ko nung kami ay nasa probinsya sa Oriental Mindoro. Kapag ikaw po ay nakakita ng kalabaw o ng baka sa kabukiran, sila'y nanginginain ng damo. Walang hinto sa pagkain ng damo yung baka o yung kalabaw kapag hindi sila ginagamit ng mga magsasaka. Upang matunaw po yung kanilang kinakain, anong ginagawa ng baka o kalabaw? Kanayain munang nginunguya-nguya yung mga damo, no? So, pagkatapos, kapag sila ay dinala na ng kanilang may-ari doon sa ilalim ng puno ng mangga o sa malilim na lugar, mamamahinga po doon yung baka o yung kalabaw. Still, mapapansin ho ninyo, nguya siya ng nguya. Hindi nahihin. May kapabilidad sila na yung damo maibalik muli doon sa kanilang mga ngipin o sa kanilang bibig. Mananatili pong nginunguya nila yung. Kumbaga ninanamnam nila yung kanilang kinakain. Pansinin ho natin, ang Biblia po ay isang aklat na hindi lamang binabasa. Ito ay dapat pag-aralan at isapamuhay rin naman. Kung hindi para lang itong paglulo ng pagkain na hindi nginunguya at pagkatapos ay iluluwa rin naman. Wala pong makukuhang nutrisyon sa ganitong paraan ng pagkain. Sa madaling salita, the word meditate is a key component to Christian's growth. Dapat hindi lamang natin binabasa, ninanamnam natin at lahat ng mga ito ay paraan upang tayo naman ay maisapamuhay kung ano ang ating nabasa. So, tapansin ho natin, ang sabi din doon sa letrang ba, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Wow. So, anong gustong paalaala sa ating lahat? Tuparin natin ang lahat na nakasaad sa Biblia o sa banal na kasulatan. Isa po sa kahangahangang kaloob ng Panginoon Hesus sa atin ay ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng Biblia. 5 bagay tungkol sa katangian ng Biblia ay ang mga sumusunod. Ano nga ba ang Biblia para sa atin? Bakit ang wastong pagtupad sa lahat ng nakasaad dito ay kailangan ng lahat ng Kristiyano? Una, tatandaan ho natin lahat. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ito ay banal na kasulatan na dapat igalang at sundin. Maliwanag unang Tesalonica, kabanatang 2, talatang 13. Ito ang salita ng Diyos. So pansinin ho natin, ang sabi naman ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang Biblia o ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Take note. So wikang Grego, ginamit po yung salitang theonostos. Ito ay kinasihan ng Diyos. God breath. Ibig lang sabihin, ipinakikilala ng Panginoon sa bawat isa sa atin, even though siya ay gumamit ng maraming mga manunulat, still yung pagkasin ng Diyos ay kanyang ginawa upang ang salita niya ay magsilbing malalim na katotohanan dapat sundin ng kaniyang mga anak. Pangatlo, ang sabi po, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas. Ito naman ang sinabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 4, talatang 12. Ibig lang sabihin,
Hindi po patay ang salita ng Diyos. Buhay siya. Nangungusap siya mula noon hanggang ngayon sa bawat isa sa atin. Siya'y mabisa. Siya'y matalas na parang talim na minsan nakakasugat sa atin upang tayo ay mapanuto, upang maiwasdo ang ating buhay. Kung may nagagawa tayong mali, ang Biblia ang ating ruler, ang Biblia ang ating norm. Ang Biblia ang nagsasala sa atin kung ano ang ating mga nagagawa na hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Pangapat po, ang sabi ng unang Tesalonika, Kabanatang 2, talatang 13, sa desisyon o pagpapasya natin ng pagsusuko ng ating mga sarili sa Diyos, mababago ang ating buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ganun ho, alalim, kapangyarihan, mayroon ang salita ng Diyos. Nagbabago ng buhay. Nagtutuwid ng buhay. Dinadala tayo sa tamang direksyon ng buhay at paglilingkod sa Panginoon. Panglimang, sabi po ng Mateo 22, talatang 20, ang sabi niya, ang Biblia po ang nagpapaliwanag tungkol sa kasulatan at kapangyarihan ng Diyos upang masumpungan ang katotohanan. Wow! Malalim ho ang gustong sabihin nito sa bawat isa sa atin. Ito ang kapangyarihan ng Diyos upang masumpungan natin ang katotohanan. So dahil po dito, alam na natin ang kahulugan ng Biblia. Alam na natin ang wastong pagtupad sa lahat ng nakasaad dito. At ang sabi po ng huling salita doon sa talatang 8, letang C. Anong sabi niya? Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan ho nating lahat. Ang ating buhay at pamumuhay magtatagumpay. Yamang tayo ay nakasalig sa salita ng Diyos. Dito po sa ating talata na binasa, may pinangako ang Diyos kay Josue at sa mga Israelita. Anong promise sa kanila? Promised land o lupang pangako, hindi po ba? Ganon din naman tayo. May minimithi rin tayong mga promised land sa buhay natin na ibig nating makamit. Kasama na po rito ang pangako ng Diyos sa buhay natin ngayon. We want success that is good according to His word, not according to this world. And we want prosperity according to His ways, not according to this world. So, we need His word to guide us in His ways. Ito po ay sinabi ni Woodcock, isang mahusay na manunulat at theologian. Kung gusto daw natin ng katagumpayan na nakabatay sa salita ng Diyos, hindi sa sanlibutan ito na mayroon tayo. Alam po natin ang salita ng Diyos ay buhay. Sa panahon ng Lumang Tipan, may kabuuang 39 na aklat. Ang unang 5 aklat ng Lumang Tipan ay sinulat ni Moises at ang mga ito ay tinatawag ko nating Pentateuch, the first 5 books of the Bible. At pansin ho natin dito nakasalig ang alin ang kanilang mga buhay. Sa mga Israelita, ito po yung kanilang gabay, ito po yung kanilang instruction sa kanila para guminhawa at maging matagumpay ang kanilang buhay. Pero pagdating sa mga Kristiyano, ang buong Biblia, ang Lumang Tipan at Bagong Tipan, ang nagsisilbing gabay at panuntunan ng Diyos sa atin, kaya dapat lamang ito ay pagbulay-bulayan nating lahat. Kung ang katawang pisikal po natin ay kailangan ng pagkain sa araw-araw para mabuhay, ganon din sa ating espiritual na pamumuhay sa bawat araw. Nung tayo ay mga nasa Sunday school, ano ang hindi natin malilimutan? Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, and grow. Mga magulang at mga kapatid, sa kabalahan na mayroon tayo sa bawat araw,
sa pagsisikap po natin na mapunuan ng pangangailangan ng ating mga sambahayan at pamilya. Ang tanong na iniiwan sa atin, kumusta po ang ating pagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos? Nabibigyan po ba natin ito ng panahon? Kung sinasabi natin na ang salita ng Diyos ay buhay, ito rin yung mapa ng ating buhay. Nagagawa po ba natin itong saliksikin? Kumusta po tayo? Kaya laki ang kababaihan, YA kabataan. Kumusta po tayo? Nagagawa po ba natin itong maisapamuhay? So tandaan ho natin, hindi lamang natin ito binabasa, ang salita ng Diyos ay ating dapat na isapamuhay. Ito po ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bakit? Sa ating paggawa, ang hamon sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay buhay. Pagbulay-bulayan natin ito at atin itong isapamuhay. Nawa po, sa araw na ito, magsikap tayo na sa bawat araw. Laging pangunahin ang salita ng Diyos upang dito tayo ay lumago. Hindi isang basang sisiw, laylay ang pakpak at tanggal ang tuka na Kristiyano, kundi isang Kristiyanong matatag at malakas sapagkat ang kanyang kalakasan nagmumula sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po sa mandaling manalangin. Nagpupuri kami, Panginoon, nagpapasalamat sa araw na ito ng Sabado. Kinikilala po namin ang inyong biyaya at paggabay. Salamat sa inyong mga salita na inyong iniwan sa amin upang aming basahin, upang aming isapamuhay ang mga nakasulat dito. Kami magiging malakas matatag kapag ang inyong mga salita, aming Diyos, ay aming laging binabasa, lagi naming binubulay, at ito ay aming isinapamumuhay. Pagkalain mo ang kabuuan ng iglesia, dalangin po namin ang inyong mga anak at mga lingkod ngayong umaga. Samahan niyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid na ngayong umaga, Panginoon, kaming lahat ay magsasama-sama sa bahay-sambahan upang minsan pa kayo ay aming papurihan dahil sa buhay ng inyong lingkod, ang aming predikador si Ming Francisco. Panginoon, ang aming dalangin lahat, gabayan mo kami ngayong gabi sa panahon ng huling parangal at ritual sa Kanya. Kilusin mo kaming lahat, Panginoon. Maranasan namin ang biyaya ng fellowships sa inyong bahay-sambahan at manatili kaming nagkakaisa. Manatili kami nagpapalakasan sa isa't isa. Nagdadalahan ng pasanin. Nagmamahalan bilang iglesia. Ang aming panalangin, Panginoon, sa inyong lahat, maging kalugod-lugod kaming lahat sa inyong banal na harapan. Ama, itong aming panalangin na mayroong pagpupuri at pagpapasalamat, ibinabalik namin lahat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. God bless you po. Pagpalain tayo.